Hey, hi! Hey, this is Eric. Hi, this is Jade. And this is Eric and Jade Travels. So, ayun guys, papunta kami ng Baguio this time and this is our first trip going to Baguio. Yes, and we've decided na mag-take ng in-drive papunta sa Pasay Terminal ng Victory Liner and galing kami nito sa Naik, Cavite. Nakuha namin yung ticket, first class, 1,009 pesos, tsaka 50 pesos na convenience fee online. Kapag first class and royal class yung kinuha nyo guys, makaka-avail kayo nitong lounge na to. Free lang siya, meron siyang free coffee and free water. Air condition pa siya guys, and masarap yung coffee nila in fairness. Kung titingnan nyo nga tong video, spacious yan guys. Ang dami yung pwedeng pumasok dyan sa loob. And at some point yung mga gamit kasama din. Merong libreng snack and bottled water. Pero yung snack, syempre wag kayo masyadong mag-expect. Pero ano naman siya, acceptable naman. Panawid gutom if pwede nating sabihin yun. So dito guys, we've decided na mag-take ng taxi papunta sa aming pag-i-stayan. And from Victory Liner, 60 pesos yung binayaran namin dun. FYI, hindi sila naka-aircon dito guys. True, pero hindi mo naman talaga kailangan ng aircon dahil malamig naman siya nung time na nagpunta kami. So that's around June. So ayun guys, dito kami nagstay sa Becampo Shoko. This is called Fuzzy Zuri. Nakita namin siya sa Airbnb and binook namin siya for 6,333 for 3 nights yon. And that is good for 4 packs. Pero guys, since 3 lang kami, same pa rin naman yung binayaran namin. And as you can see dito sa room, meron siyang 2 double beds. Hindi siya air-conditioned guys, pero okay siya kasi malamig naman talaga sa Baguio. So no need na talaga ng aircon. Meron din siyang wifi. And sa CR, kung makikita nyo naman, hindi siya updated. Pero nandun lahat ng kailangan mo. Heater, may shower, and at the same time, meron din itong bidet na hindi na nga namin naipakita sa video dito. And eto guys, ang pinakamaganda pa dito is meron kaming balcony. Meron kaming view ng typical na neighborhood sa Baguio. Siguro isa sa mga plus din kapag tumuloy ka sa mga transient houses. Nung kinagabihan, we've decided na pumunta sa Burnham Park at maghanap ng kakainan namin. Ito ang napili namin kainan. Jaime's Chimichanga. Mexican food to. Ang sarap ng pagkain and nag-decide din kami na maupo na lang sa labas sa alfresco area nila kasi malamig. So, sa labas na lang kami kumain. And guys, para sa hindi mahilig sa malasa at salting pagkain, maybe this is not for you, pero sobrang na-enjoy namin yung pagkain doon. Kitang-kita naman sa mesa, diba? So, recommended guys yung cheesy jalapeno sticks which is around 200 pesos. Pwede kayong kumain ng marami nun. We've decided na pumunta din sa katabi niyang restaurant which is yung Kanto na nasa Kanto talaga. And as yung sa mga nababasa ko kasi kailangan ng reservation pero nung nagtanong kami kay kuya, okay lang daw ang walk-ins. Pero hindi kami natuloy doon dahil napakahaba ng pila. So, eto guys, this is our official first day. Isa tong private tour na binook namin for 5,400 pesos for 4 people. And supposedly yung call time is around 4 a.m. Pero dahil nga kulang pa kami sa tulog, in-adjust namin siya at around 5 a.m. Yun ang kagandahan kapag private tour kasi pwede kang mag-adjust and ikaw ang mag-decide kung saan pupunta, hanggang gaano katagal sa isang tourist spot. Kaya nag-decided talaga kami na kumuha ng private tour kahit na medyo pricey siya.
So, eto na tayo guys sa Mount Oles. Entrance fee is 100 pesos. Meron ding environmental fee na babayaran ka dun sa mismo Atok downtown. Look at that view, guys. Ang ganda. Pero this time, syempre medyo maaraw na. So yan guys, yan yung peak ng Mount Oles. Hindi siya ganun na parang magte-trekking ka ng sobra. No, konting akyat lang siya and makikita mo na yung ganyang kagandang view. And guys, nandito na kami sa next itinerary namin which is ang Northern Blossom. Ito guys yung sikat na pinupuntahan din ng mga tourists para dun sa maraming mga flowers. Ang entrance fee dito ay 250 pesos per person, pero may kasama na yon na snacks like kape at tinapay at the end of tour. Medyo mahaba-haba yung lakarin papunta dun sa mismong, parang slide or side ng bundok na may mga tanim sila na maraming bulaklak guys. So pagbaba natin dyan, nakikita nyo, grabe. Guys, alam nyo ang masasabi ko lang, super worth it yung pagpunta nyo dito kasi sobrang ganda ng view and talagang super relaxing siya. Yung mga nakapunta na guys ng Sapa, Vietnam, parang ganun din talaga yung feels. Pero at least nasa Pilipinas ka lang. Dito guys, yung pinaka-end ng tour which is doon yun na i-claim yung free na coffee nyo and yung free tinapay. Yung sa coffee, pwede kayong mag-refill ha. Kasi si Eric tinry niya na mag-refill or manghingi pa ng another and binigyan naman siya. Dumiretso na kami dito sa strawberry farm. Hindi na kami pumasok kasi out of season pa nga daw yung mga strawberry. Dito guys, makikita nyo ang daming tindahan, ang daming nagbebenta ng kahit na anong may strawberry. Ang sarap para sa akin. Guys, parang na din siya, pasalubong center kasi hindi lang everything na may strawberry, pati yung mga peanut brittle, mga t-shirts, meron din. So, maraming choices na pwede kayong pagpilian. Kung naghahanap kayo ng pagbibila ng pasalubong, pwede din na dito na din kayo bumili after nyo mag-tour sa strawberry farm. Guys, eto yung aming next stop which is yung Mirador Hill. Nagbayad kami ng 100 pesos para sa entrance fee. Eto yung sikat na Torii Gate dito. At this time, parang around 1 p.m. na to. Bukod sa gutom na kami is medyo mainit na siya that time. At ang haba pa ng pila. So, kailangan mo din talaga ng patience para makapagpa-picture doon sa sikat na spot na yun. Ito guys, yung pinaka-last drop or pinaka-binabaan na namin or naghiwalay na kami ng aming tour guide which is yung Oh My Gulay. Isa sa napansin ko sa Baguio, ang daming art spaces. Ang galing na nagtatrive yung mga artists. Grabe yung creative space dito. Ang Oh My Gulay guys is vegan restaurant siya. So kung naghahanap kayo ng sa healthier side, yan, pwede kayong pumunta dito. And masarap siya guys. As in, hindi nyo mafe-feel na healthy ang peg nyo. Ang naging bill namin dyan para sa aming tatlo ay 1,344 which is talagang good deal kasi bukod sa busog na kami, may take out pa kami. Guys,
guys, kung nakikita nyo yung mga napapanood nyo sa TikTok na cream puff na masarap, dito yan mabibili sa Victoria Bakery. In fairness guys, masarap din talaga siya. And for its price, talagang mabubusog ka naman talaga. Pinili namin yung assorted na flavors para at least matikman namin. Welcome to our day 2. So this time guys, DIY naman to. Wala na kaming binook na private tour. We've decided na magdi-DIY na lang because why not? So yung mode of transportation, we opted na mag-taxi na lang lagi kasi ihamak na mas mura yung taxi guys as mode of transpo. Yes, may Grab pero one way or another, parang mas okay pa rin siya. Ang entrance fee guys sa Botanical Garden ay 100 pesos para sa mga tourists and 50 pesos para sa mga Baguio residents. Masasabi ko guys na isa din to sa worth it na puntahan sa Baguio kasi malaking park siya. At the same time, maraming mga IG-worthy na spots. So itong walkway na to guys, grabe. Yung vibes ng si Mary at ang lihim na hardin. Woo! Nga pala guys, if gusto nyo mag-try ng Igorot costume, meron din dito. 50 pesos lang siya. Pwede din kayo magpa-picture kila ate, kila kuya kapag nakapag-suot na kayo ng costume. Our next stop guys is ang Camp John Hay. So guys, in fairness, alam nyo ba, pagpunta namin dito, mas malamig siya kumpara sa ibang area. Nakakatuwang isipin na dati itong army camp. Guys, 85 pesos nga pala ang entrance fee dito. Kasama na yung pagpunta nga sa Cemetery of Negativism. Eto guys, yung amphitheater nila na ang cute lang and super nice. Parang ang sarap magpakasal doon guys. I'm not sure kung merong mga nagre-rent or pinaparent nila yan for weddings. But it's a perfect spot for wedding or proposal. Pwede din magbinyag siguro doon guys. Ito guys, yung Bell House na isa sa mga attractions sa loob ng Camp John Hay. May meron siyang conjuring vibes. Medyo creepy, sabi nung pinsan ko. Which is totoo guys, pag nakita niyo yung mga rooms, medyo talagang kikilabutan ka. Siguro lalo na kung wala kang kasama. Tira mo naman yung bed na yan. Parang dyan yung mga conjuring na palabas talaga. Ito guys, yung kasama namin, takot na. Pero kung titingnan mo, full of history yung lugar, ang daming nangyari. And yung mga gamit na to is parang mga silent witness sa mga nangyari na sa history. And it's amazing na preserve talaga nila. By the way guys, so katabi ng Bell House ay yung daan papunta ng Secret Garden na hindi na secret. Guys dito, alam mo para kang nasa scene ng Twilight dahil sa mga puno. Grabe. Para kang nasa ibang dimensyon. Kaya super recommended na mag-visit kayo dito guys kasi relaxing siya at the same time, yun nga, para kang nasa ibang mundo. So that's it guys, yung tour namin sa Camp John Hay.
Papunta kami ngayon ng Ililikha sa city area. And kung titingnan nyo guys, para kaming papasok sa puno sa Hiraya Manawari. Pagpasok nyo guys, makikita nyo na may mga restaurants, pero kung aakyat kayo, mas maraming option sa taas kasi mostly talaga dito sa mga kainan sa baba ay puno na. Buti na lang nakita nga namin na pwede palang umakyat. Pag akyat mo doon, ang daming restaurant, ang daming options. Talagang kailangan mo lang makahanap muna ng upuan and then saka ka mag-order. Sa Cafe Cueva Verde. Masarap siya guys. Actually, lahat ng in-order namin dito is nasarapan kami. Kaya super recommended na itry nyo dito. Bukod sa napakadaming options, mapa coffee man yan, mapa rice meal, pasta, burger, lahat ng dyan. Few minutes walk from Ililikha ay ang Baguio Cathedral. Na madaming steps. Guys, yung pag-akit mo pa lang dun sa steps na yan, parang, ewan ko, hindi ko talaga siya kinaya. So ito guys, nasa Baguio Market pasalubong tayo sa stall 402, which means nakita namin to sa TikTok. Halos lahat ng mga nandito, feeling ko, mga napanood nila sa TikTok to si nanay. Kaya talagang dinadagsa si nanay. Pero kung ako sa inyo guys, kasi sobrang dami nga bumibili sa kanya, marami din namang option. Yung mga katabi niya, I think same price lang din naman sila. So, pwede niyong supportahan si stall 401. So guys, eto napunta kami sa concert ng mga Gen Z, which is yung concert ni PJ Monterde, Sarili Nating Mundo, Baguio Leg Tour. Kalain niya yun? Alam mo yung ticket namin dito is na-upgrade kami ng Platinum for free. Kaya super saya din namin. So nag-dinner muna kami bago kami pumunta sa loob ng concert area. This is around 100 pesos to 150 pesos ang price range. Each. And masarap siya. Ginanap siya guys dito sa University of Baguio. And luckily guys, na-upgrade yung seat namin into Platinum for free. Kaya super happy din talaga namin na parang talagang it's meant to be. So ito guys, lumabas dito sa Casey Tandingan habang nagpapahinga yung husband niya si PJ Monterde. And as much as gusto kong lagyan ng audio to, kaso baka maka-copyright strike tayo. Very energetic yung performance niya. And I have a new fan with me. Guys, pumasok ako na wala akong idea sa mga kanta ni TJ. As in, kung ano lang yung sikat niyang song, yun lang yung alam ko. Pero lumabas ako na fan kaming dalawa ng mag-asawang yan. Si Casey and ni TJ. Grabe guys, napakagaling nilang dalawa and recommended. Si TJ magaling siyang storyteller. And as an artist, magaling siyang magsulat din ng kanta at the same time. Bagay sila ni Casey kasi si Casey naman yung parang jolly na... Polar opposite sila actually. Ha? 3 araw lang? Yes, guys. So, super nakakasad kasi kailangan na din naman talaga naming umuwi dahil may work pa kami. 6 a.m. yung kinuha namin na biyahe from Baguio to Manila or to Pasay. And again, ang kinuha pa rin namin is kung yung Royal Class, kaya meron pa rin kaming lounge access. So guys, eto, may lounge area ulit tayo dito kasi ang binook namin pa uwi is the same Royal Class. Masasabi ko na ang laki, milya-milya yung diferensya ng lounge area ng Baguio sa Pasay.
All in all, kung first time mo sa Baguio, masasabi namin na worth the visit siya, lalo na kung ikaw ay into arts and nature. Kasi yung arts talaga doon, thriving yung art community and art spaces sa Baguio. Pagdating naman sa nature, madami kang options, lalo-lalo na kung gusto mo mag-nature trip. Para naman sa weather, hindi siya ganon kalamig as expected, pero kapag gabi, yun talaga, masasabi mo talaga na nasa Baguio ka. Pero during the day, medyo parang normal day lang din siya. Siguro it really depends kung anong buwan ka nagpunta. So sa case namin, June kami nagpunta, kaya siguro ganun yung weather. Kung tatanungin niyo naman kami pagdating sa budget, in our opinion, medyo namahalan kami sa Baguio. Pero depende siguro talaga kung saan nyo gustong kumain and saan kayo nagstay and ano yung mga tours na kinuha nyo. It will all depend talaga sa preference ninyo. Sa case namin, since nag-hire kami ng private tour, kaya siguro medyo napalaki din yung gastos namin. And also kumain kami sa mga restaurants na nasa pricier side as well. Hindi namin na-try yung mga kumain sa mga gilid-gilid lang, ganon. So, siguro, next time, yun ang gagawin namin. So, the question is, babalik ba kami sa Baguio? Yes! Marerecommend ba namin ng Baguio? Definitely. Kaya sa mga first-timers or kahit yung mga nakapunta na, masasabi namin na worth the visit ang Baguio. And it has a lot to offer. Kaya, see you in our next vlog.